Pero ito, Epipanya, may nakausap ako na isang tiwalag. Tiwalag ito ha, pero malinaw pa ang isip. Hindi pa baliw. Maloko yun. Isa yun sa ikinatiwalag niya sa INC. Gusto kanyang saktan. Masyado ka raw magmura. Kahit daw tiwalag siya ay nasaktan mo ang damdamin niya. Nang murahin mo ang leader ng iglesia na wala namang ginawa na anumang masama laban sa'yo. Sino ka ba daw para gawin mo yon? Pero never niya raw gagawin yung gusto niya. Nasaktan ka kasi hindi siya makakabalik sa iglesia pag ganun. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin nun? Welcome po mga kababayan. Matutunghayan po ninyo ang Epipanya, ikalawang aklat. Wow, sikat na ang mahiwagang nilalang. Pwede ring ligaw na nilalang. Naligaw at napunta sa sibilisadong lipunan. Nabigla, ayun, nagkalat ng lagim. Laman ng content ng mga vlogger. Grabe, artistahin. Inaabangan ang paglitaw sa World Wide Web para maghasik ng kadiliman at budburan ang internet ng kanyang makamandag at nakamamatay na pagmumura at kahangalan. Tinitilian ng mga kagaya niya, ng mga napapaniwala niya. Pinagpipiestahan ang face. Wow! Hiwaga ng universe. Kakaiba. Unique na unique. Walang gaya niya sa langit. Buti naman. Oh my! Ang style niya ay exclusive na pang-earth. What a waste. Naku po, Epipanya. Sa kalat-kalat na video mo na napapanood ko sa mga content creator, ay lantaran ang iyong kahangalan. Binigyan naman kita ng benefit of the doubt, syempre. Baka sakali may masabunot ako na kahit kaunting talino sa mga bulagas mo. Wala talaga akong maapuhap kahit gakulangot man lamang. Yung mga sinasabi mo ay sumasampal sa mukha mo. Di mo napapansin ano. Di naman katakataka yun na di mo mapansin. Di mo talaga mapapansin. Wala eh. Di kaya. Kumbaga nga, slightly used but abusely consumed. Nakuha mo ba ang gusto kong sabihin? Yung gusto kong tukuyin? Hindi rin. What a waste. May naniniwala pa ba sa'yo? Meron naman, I'm sure. Yung mababaw, yung slightly used din. Yun, sila yung mga sabi mo nga ay sumusuporta sa'yo. Katatapos lang pong bitawan ng yung lingkod ang cellphone. Wow! Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan. Wow! Birds of the same feather flock together. Tatagalugin ko pa ba, Epipanya, para maintindihan mo, ha? Hindi ko sinasabing ibon ka. Nakukutya rin akong ihanay ka sa kanila. Hindi ka tunay na lalaki. Hindi ka rin tunay na babae. Hindi ka rin tunay na ibon, syempre. Magpoprotesta ang mga ibon pag naging isa ka sa kanila. Yung mga ibon kasi, alam mo ba, na ang laki ng pakinabang nila sa nature. Halimbawa, tutukayan ng bayabas na hinog, lilipad, iipot habang umiindayog sa ere, babagsak ang ipot sa lupa. Yung buto ng bayabas na nasa ipot niya ay tutubo lalo't mataba ang lupa. Magkakabayabas sa lugar, mamumunga. Nagkataong nandun ka sa bayabasan kasi nagtatago ka, di ba? Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa bumiyahe po kasi kami, no? Bumiyahe po kasi kami kasama po ng aking pamilya. Siyempre ng mga kasama natin, no? So naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak, no? Marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin. Dami mo kasing kaso. Sa kagutuman ay nabusog ka. Dahil sa ipot, sorry. Dahil sa bayabas na bunga ng pagsisikap ng ibon. May wisdom o karunungan dyan, Epipanya. Sige nga, kung marunong ka. Piliin mo nga kung alin sa mga ito ang wisdom o karunungan sa likod ng ipot
ng ibon? Letter A. May pakinabang sa ipot ng ibon kaysa sa bungangang puno ng lason. Letter B. Higit na may silbi ang ibon kaysa sa nilalang na walang hinahon. Letter C. Nakikinabang ang ligaw na nilalang sa ipot ng ibon na lumilipad sa kalangitan. Letter D. Sana, ipot ka na lang. Iyon din naman ang nais mong puntahan. Oh, ayan, Epipanya. Simplified na yan. Alin dyan ang wisdom o karunungan sa likod ng ipot ng ibon? Di mo ma-determine. Wawa naman. Pati yung mga sinasabi mo na sumusuporta sa'yo ay ganun din. Di rin nila alam. Tama nga. You flock together. Wawa naman. Tapos ang dami mong bulagas. Dami mong drama. Napaniwala mo yung ilang kagaya mo. May nag-comment nga, di ba? Bakit daw nagagalit ang INC kay Epipanya? Samantalang totoo naman daw ang sinasabi niya. Yan ang komento ng katropa mo, Epipanya. Ito lang naman ang ilang tanong dyan para doon sa nag-comment. Alin ang totoo sa sinabi ni Epipanya na laban sa INC? Sige nga po, magpakita nga po kayo ng ebidensya. Madaling mag-akusa, mga kababayan, kagaya nitong si Epipanya. Napansin nyo ba yung bunganga? Imagine nyo po, may takip po kasi ng basahan. Damahin nyo kung gaano kabilis. Napakabilis ng bunganga, walang preno. Hindi pinag-iisipan ang sinasabi, pero walang ebidensya na ipinakita. Pag walang ebidensya, Epipanya, tsismis yun. Ang taong naniniwala, mga kababayan, sa tsismis, ay gaya ng ligaw na nilalang na ito. Hindi tunay na lalaki, hindi rin tunay na babae. Hindi sibilisado at walang pinag-aralan. Meron pa, walang sariling bait. Sira po ang ulo. Isa-isahin po natin ang mga akusasyon ni Epipanya sa INC na wala siyang ma-produce na ebidensya. Katunayang wala ay dinadaldalang niya. Makasalanan na ang bunganga, punong-puno pa ng dungis ang puso. Hell is so near, Epipanya. So close to you. Magbago ka. May chance ka pa. Una, Epipanya, sinabi mo na tumanggap o binayaran ng bilyon ang INC para mag-rally at suportahan si BC Sara Duterte. Eto ang mga tanong. Sana simbilis ng bunganga mo ang isip mo na sagutin ang mga ito. Sino ang nagbayad? Bakit alam mo at paano mo nalaman yon? Eto pa, nandun ka ba nung oras na yung bilyon na yon na sinasabi mo ay ibigay sa INC? Nakatanghod ka ba doon na parang asong labrador? O ikaw mismo ang nagbigay nun? Pera mo ba yon? Kung pera mo yon at sa'yo galing, paano mo to ibinigay sa INC? At kailan? Saan? May maipakikita ka bang resibo man lamang? Acknowledgement receipt, meron ba? Nasaan? Picturean mo nga. Pakita mo nga sa video mo, please. Para maniwala ang matatalinong tao na hindi gaya mo. Siyempre, wala kang maipakikita kasi walang ganon. Tama. Baka naman sabihin mo na hindi mo pera yon. Hindi galing sa bulsa mo yung bilyon. Kung hindi sa'yo yon, kanino nga galing? Tandaan mo ha, Epipanya. Nung akusahan mo ang INC, ay nanggagalaiti ka. Tili ka ng tili. Positibong positibo ka. Lilitaw na talagang nakita mo ang bayarang nangyari, yung transaction. Kaya itinili mo, isinigaw mo na nabayaran ang INC. Pwede mo bang pangalanan ang nagbigay nito sa INC? Sige nga, kung matapang ka, pangalanan mo. Naghihintay ang matatalinong nanonood na hindi naniniwala sa chismis. Tandaan mo yan, inuulit-ulit ko sa'yo yan kasi alam ko na mahina ang pick up mo. Siyempre, di mo mapapangalanan kasi walang ganon, di ba? Walang bilyon. Sige, lawakan pa natin ang tanungan. Sabihin na nating idinaan sa bangko. Eto naman ang ilang tanong dyan. Nakatanghod ka ba na parang baog na asong labrador habang dinedeposito ito sa bangko?
Anong bangko? Saang branch? Anong araw? Anong oras? Kaninong account? Mahalaga ang mga detalye na yan para mapatunayan ang katotohanan sa akusasyon mo. Seryoso kasi yung akusasyon mo, Epipanya. Pero mas seryoso ang kapatiran na nagdedemanda sa'yo sa pagmumura mo at paninira sa iglesia at sa leader nila. Run, Epipanya, run! Siyempre, wala kang masasabi tungkol sa bangko, tama? Kasi walang ganon, walang bilyon, at walang transaksyon na nangyari. Sige pa ulit, lawakan pa natin. Tutulungan kita na maabot ng isip mo at ng mga tsismosang gaya mo na naniniwala sa mahiwagang kwento mo. Sabihin na nating may lumapit sa'yo na sino man. Katiwa-tiwala kasi ang mukha mo. Pwedeng politiko, mayamang pribadong individual na supporter ng mga Duterte o pwede ring kalaban ng mga Duterte kagaya ng amo mo o sino man siya o sila para palitawin na bayaran ang INC. Pinakiusapan ang isang gaya mo na sikat na iabot ang bilyon sa INC bilang bayad para mag-rally sila bilang suporta kay BC Duterte. Tanong ulit, sino yung tao na yon na nagtiwala sa'yo at nagpaabot ng bilyon para makarating sa INC? Pangalanan mo nga. Eto pa, Epipanya, mahalagang tanong to. Nasaan na ang bilyon na yon? Saan mo dinala? Kasi itinatanggi ng INC ang tungkol doon. Ang rally raw nila ay kusa nilang ginawa para sa bayan. Na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan. Papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa. Para sa kapayapaan ng bansa, napanood mo naman kung marunong kang umintindi. Kapayapaan ng bansa natin na ginugulo ng kung sino mang amo mo at ng kagaya mo. Walang nagbayad sa kanila at hindi nila kailangan ang pera ng kung sino mang politiko, lalo na ng amo mo. Nasaan ang bilyon, Epipanya? Saan mo dinala? Pinaghati-hatian nyo ba ng mga sumusuporta sa'yo? Nagtatanong lang ako ha. Tandaan mo ulit kung kaya ng isip mo na tandaan. Ikaw lang ang nagbanggit ng bilyon. So may alam ka doon. Baka naman kasi may nagbulong lang sa'yo. Sino yung bulong ng bulong sa'yo na parang mangkukulam? Di ba bulong ng bulong ang mangkukulam? At least, yun ang napanood ko sa Tagalog horror movie na comedy. Gets mo ba? Minura mo ang INC, pati ang leader nila. Ikaw pala at ikaw lang pala ang nakaalam ng bilyon. Pahingi naman, Epipanya. Bibili kasi ako ng labrador na aso. Yung perang hawak ko, buntot pa lang ng labrador ang pwedeng mabili Napakaliit. Nasaan na ang bilyon, Epipanya? Lawakan pa ulit natin ang tanungan. Baka sabihin mo naman na tinatanggi lang ng INC, pero nakuha nga nila at nabayaran nga sila para mag-rally. Lilitaw, ganito ang gusto mong palitawin, Epipanya. Nagsisinungaling ang INC at ikaw ang nagsasabi ng totoo. Tama ba yon? Sino ngayon ang paniniwalaan ng tao? Ang INC na hindi nangangailangan ng pera ng sino mang politiko at ang totoo ay gumagawa pa ng mga programa ng pagtulong sa kapwa lalo na sa panahon ng trahedya at kalamidad. At sa aking naiintindihan ay parang sinabi mo yata na isa ka sa nakatanggap ng tulong ng lingap na isinagawa ng INC. Isang iglesia ito, natanggapin man natin ng totoo kasi nakikita naman po natin, mayaman dahil sa abuloy ng mga miyembro nila. O ikaw ang dapat paniwalaan, Epipanya. Ikaw na nanghihingi ng pera sa mga supporters mo para may magamit ka sa kapritsyo mo. Natin. So, ang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter, sana po isuportahan nyo po kami financially kasi siyempre hindi ko naman po kayang, kung ako lang, kukulangin po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito. Sino ang paniniwalaan ng tao? Sino ang totoong bayaran? Ikaw, Epipanya. Ikaw na nangangailangan at matakaw sa pera. Katunayan,
ay nagdrama ka nang hindi ka naabutan ng mga amo mo. Galing mong artista ah. Drinamahan mo pa yung dalawang yan na nasa background mo. Sa akin yung tatanggol kay PBBM. Buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, Sir PBBM. Hindi ako magbabago. Sa'yo ko, Sir Romualdez. Hindi magbabago. Kahit hindi niyo ako pinapansin, kahit, di ba? Yeah. Kaya mga kababayan, bukas abangan niyo ako. Walang nagbigay. Walang nagbigay. Walang nagbigay. Walang nagbigay ng tulong sa akin doon sa kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, tuloy tayo, tuloy. Sila ba ang mga amo mo? O hindi rin nila alam na kinakaladkad mo ang pangalan nila sa kahangalan mo? Sabi mo ay kahit wala silang naipadala sa'yo, anuman yon, ay tuloy ang laban mo. Wow! So loyal dog you are. Lilitaw dyan sa litanya mo na sila ang financier mo. Totoo ba, Epipanya? Kaya pala ang lakas ng loob mo na murahin ng INC, pati mga Duterte, at pati mga nagkamaling manood sa'yo na nagkamali ring nag-comment sa chatbox. Minumura mo rin. Pati sila ay nabiktima ng pusaling bunganga mo. In fairness sa dalawang yan na nasa likod mo, ay hindi ako naniniwala na sila ang financier mo. Pero pwede mong kumpirmahin. Sige nga, kung matapang ka. Matapang ka raw eh. Kaya pala nakatakip ng basahan ng kalahati ng mukha mo. May tinatago ka, ano? May napanood ako eh. Ikaw daw yon. Daw, ha? Daw. Hindi ko sinasabing naniniwala ako ron dahil wala pa namang kumpirmasyon yata. So, para fair sa'yo ay gagamitin ko muna yung daw. Ikaw daw yon. Nakalagay doon ang tunay mong pangalan daw. At large ka daw. Meaning, wanted ka daw sa ilang kaso. Itanggi mo nga. Sige nga. Pwede naman. Kung talagang hindi ikaw yon, karapatan mo yan. Pero kung totoong ikaw yon, ay naku po, Epipanya, lagot ka talaga. Run, Epipanya, run! Hanggang sa mga wakas ng lupa, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya pala, desperado ka na, ano? Sa napanood ko na isang video mo ay lumung-lumong ka eh. Lasing ka eh. Bangag ka ba ng mga oras na yon? Kulang na lang ay sumuray ka eh. Ano ang tinira mo? Saan galing? Sino ang supplier mo? Nagtatanong lang, Epipanya. Eto pa mga kababayan. Sinasabi pa ng ligaw na nilalang na ito, napapatayin daw siya ng INC, na kesyo kunwari daw ay dinadaan lang sa legal. Sa mga kaso, pero ang totoo raw ay gusto talaga siyang patayin. Epipanya, bakit mo sinasabi yan? Halatang takot na takot ka. Sa nakaraang episode ay pinakalma na kita. Sabi ko sa'yo ay walang INC na mananakit sa'yo. Wala kang dapat ikatakot. Demanda lang ang magagawa nila kasi bawal sa aral nila ang pumatay. Bakit mo pinalilitaw na gagawin nila sa'yo yun? Sige, ganito na lang para makatulong din sa mga nanonood. May dahilan ka talaga para matakot. At dapat ka talagang matakot. Bakit? Dami mong sinalaula eh. Yung mga politiko na winalang hiya mo rin, ay baka sila ang gagawa nun sa'yo. INC lang ang sinasabi mo na para bagang ang INC lang at ang leader nila ang minura mo at nilapastangan mo. Sa mga nakita kong thumbnail ng videos mo, kahit di ko panoorin, ay wala kang sinisino eh. Basta't iba ang paniniwalang politikal, iba sa'yo, hindi pareho ng paniniwala mo. Kasi bayaran ka nga eh, ay minumura mo. Sa kanila ka matakot. Politics is a killing field, Epipanya, tandaan mo yan, hindi mo ba alam yan? Bakit iyan ang pinili mong pagkakitaan? Delikado ka talaga. Yang mga minura mo ay naghahanap lang ng tiyempo yan. Ang liit na ng mundo mo. Ang tanong ay sino ang may kasalanan? Ikaw, Epipanya. Hindi ang ibang tao. Sarili mo ang sisihin mo. Bakit nagkakaganyan ka ngayon? Kung hindi ka nagsimula ng apoy, ay walang sunog na tutupok sa pagkatao mo.
Nasusunog ka na, Epipanya. Hindi ka pa rin tumitigil. Nagpapaawa ka na sa mga post mo at sa sitwasyong nilikha para sa sarili mo ay ang INC, ang bukang bibig mo. Ang INC lang kasi ang kumilos para patulan ka sa pamamagitan ng legal na paraan, ang batas. Isa pa, hindi mo na maisa-isa ang mga politiko na winalang hiya mo at pinagkakitaan sa dami nila. Kaya ang INC ang isinasangkalan mo sa gipit na sitwasyon mo ngayon. Kesyo ginagamit ng iglesia ang impluensya nila para gipitin ka. Never kang ginipit ng INC. Ikaw ang gumipit sa sarili mo nang sinimulan mong walang hiyain sila. Gumagawa ka ng kwento para papaniwalain ang mga hindi nag-iisip ng tama na ang INC ang kontrabida at papatay sa'yo. Mga kababayan, pakikitaan ko kayo ng ebidensya na kwento lang niya at gawa-gawa lang yang sinasabi niya. Meaning, walang ganong senaryo. Tinatakot niya lamang ang sarili niya. Simple lang po ito. Napakasimple. Siya rin ang may gawa nito. Eto po, nababasa po ba ninyo ang inilagay niyang description sa post niya na iyan? Ini-screenshot ko po iyan. Siya po ang gumawa niyan. May napansin ba kayo sa nakasulat? Bumuhos ang suporta ng taong bayan kay Supremo Epipanyo Labrador. Pansinin po ninyo yung karugtong. Eduardo Manalo Cabado. Ano po ang dapat nyong maintindihan dyan? Eto lang po. Sino ang nagsabi sa kanya na kabado? Si Eduardo Manalo. Siyempre po, ang tinutukoy niya dyan ay si Ka Eduardo Manalo, kasalukuyang leader ng INC, at siya ring minura ng minura ni Epipanya. Mali kasi ang spelling pati ba naman sa spelling bee ay bagsak ka, Epipanya, Sus Mariusep. Bagsak ang ligaw na nilalang na ito. Imbentong kwento, mga kababayan. Paano niya nasabi nakabado si Ka Eduardo Manalo? May nagsabi ba sa kanya nakabado si Ka Eduardo Manalo dahil daw sa suporta na bumubuho sa kanya? Kung meron ay sino? Gumagawa ng kwento antikbalang na ito. Eto pa, nakausap ba niya ng personal si Ka Eduardo Manalo? At sinabi mismo sa kanya na, Oy, mahiwagang nilalang. Kabado ako kasi buhos ang suporta sa'yo. Ganon? Si Epipanya lang ang may sabi noon, mga kababayan, na kabado si Ka Eduardo Manalo. Ano ang ibig sabihin? Script ni Epipanya. Ang totoo ay siya ang abot-abot ang kaba ngayon dahil sa mga kaso na isinasampa laban sa kanya. Ito ang katunayan. Alam nyo, kahapon kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na na-trace na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Alam niyo yung apps, pinakita sa akin yung sa messenger yung area ko na talagang totoong nakita na niya. Kaya yung asawa ko gustong umalis, sabi ko maghintay baka may tumulong sa atin na, 'di ba? Pero wala Kaya yun, hindi ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ayun, kaya huwag yun nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubok. Yung kaba niya ay ipinasa niya sa iba. Akala niya, kinakabahan din ng iba. Susmayusip Epipanya. Kaya yung papatayin daw siya ng INC, mga kababayan, gawa lang niya yon. Kwento niya, script niya. Tinatakot lang niya ang kanyang sarili. Yan yung sinasabi natin sa nakaraang episode, na natatakot siya sa sariling multo na ginawa niya sa sarili niya dahil sa kamumura niya. Kung sasabihin naman niya na narinig niya yon at nakarating sa kanya ang ganong impormasyon, chismis yun. O katunayan, sino nagsabi sa'yo, Epipanya? Pangalanan mo nga, chismis yan, Epipanya. Bakit ka nabubuhay sa chismis? Yung kinikita mo ba dyan sa chismis na ganyan? Ang ipinapakain mo sa pamilya mo, paninira sa tao, maglabas ka ng ebidensya na susuporta sa mga akusasyon mo, Epipanya. Ito ang intindihin mo sana maunawaan mo na ito, pero hindi ko inaasahan dahil yun nga,
slightly used, walang pag-asa, pero at least yung mga nakikinig at nanonood na matatalino na hindi gaya mo, ay mapipick up nila ang mensahe. Ganito po mga kababayan, marami na pong nag-akusa sa INC at nagsabi ng kaparehong litanya ni Epipanya. Kinopya lang po niya ang ganyang litanya niya. Kinopya niya ang kaparehong dialogue na kesyo papatayin siya, papatayin sila ng kapatirang INC. Una, guilty kasi sila sa pinaggagawa nila, kaya takot na takot sa multong ginawa. Alam niyo po ba na buhay pa sila hanggang ngayon, yung mga naglitanya ng ganyan? Humihinga pa po. Yung marami sa mga yan ay matitindi rin ang ginawang kalokohan sa INC. Buhay po sila up to now. Yung iba syempre ay namatay na. Sabi nga ay kinuha na ni Lord. Baka nagsawa na rin sa kanila si Lord. Nagkasakit yata o baka nagpakamatay. Hindi natin alam ang totoong dahilan. Pwede rin na nakagat po ng asong labrador. O kaya naman ay may nakitang ligaw na nilalang. Meron isa, palamura din. Katakot-takot na mura din ang inabot ng INC sa kanya. Mangangaral yun. Nangangaral ng daan sa kaligtasan, hindi lang niya naintindihan na walang palamura na papasok sa kalangitan. Demanda lang po ang inabot niya sa INC. Epipanya, naintindihan mo ba? Gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos pagbibintangan mo ang INC, napapatayin ka. Hindi yan gagawin ng INC. Napanood mo ba at napakinggan kung paano magsalita sa'yo ang mga vloggers na INC? Wala kang maririnig na mura sa kanila. Bawal yon sa kapatiran. Papatay pa ba? Sa tunay ha? Sa tunay na kapatiran at sa tunay na INC vlogger. Yung peke, magmumura talaga yon. Meron nga dyan, nakakita lang ng asong labrador, biglang nagmura eh. Pero yung tunay na naaralan, kagaya nitong dalawang ito, nakikita mo ba? Panoorin mo at pakinggan kung paano sila magsalita sa'yo. Malumanay, mahinahon, di gaya mo. Pero habang pinapakinggan ko ang dalawang yan ay ramdam ko yung hinanakit at pagdaramdam nila dahil sa pagmumura mo sa iglesia at sa leader nila. Bilang tao ay baka mabigwasan ka ng mga yan, pero di nila gagawin yan eh. Hinahon ang paiirali ng mga yan. Batas ang gagamitin nila laban sa'yo. Hindi kamao, hindi dahas kagaya ng sinasabi mo. Ikatitiwalag nila yun eh. Pero ito, Epipanya, may nakausap ako na isang tiwalag. Tiwalag ito ha, pero malinaw pa ang isip. Hindi pa baliw. Maloko yun. Isa yun sa ikinatiwalag niya sa INC. Gusto kanyang saktan. Masyado ka raw magmura. Kahit daw tiwalag siya ay nasaktan mo ang damdamin niya. Nang murahin mo ang leader ng iglesia na wala namang ginawa na anumang masama laban sa'yo. Sino ka ba daw para gawin mo yon? Pero never niya raw gagawin yung gusto niya. Nasaktan ka kasi hindi siya makakabalik sa iglesia pag ganun. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin nun? Eh kung yung tiwalag na truthfully ay hindi nakaanib sa iglesia, ay ingat na wag nang madagdagan ang kasalanan nila at magkaroon pa ng chance na makabalik sa iglesia, eh di lalo na yung aktibong kaanib. Bakit naman sila gagawa ng ikatitiwalag nila sa iglesia? Naisip mo ba? Isipin mo nga kung kaya. Bakit nila ipagpapalit ang membership nila sa INC sa isang nilalang naligaw na kagaya mo, Epipanya? Sino ka naman? Ano ang halaga mo? Wala. Kaya alam mo ba na hindi ka pinapansin ng 99.99% ng mga INC? May nag-comment nga na ilang kapatiran habang napanood ang video mo habang minumura mo ang iglesia. Ang tanong nung isa ay, sino ba yan? Lasing siguro. Epipanya. Sabi naman nung isa, style yan para dumami ang subscribers. Baka may kabit yan. Kaya kailangan kumita pa. Sus Mariosep. Yung isa naman ang sabi, AI ata yan. Wow! High-tech si kapatid. High-tech ka, kapatid. Ano daw yung AI? Hindi artificial intelligence si Pipanya. Ayan, basahin mo. Adik ito. Ayan, nang napala mo. Ito ang matindi na komento na pinukol sa'yo. Ayos ah. Parang high grade shabu ang inalmusan. Aro, naloko na.
Ang pumapato lang sa'yo, yung iilang nasa social media. Di kasi nila matiis na di sumagot at supalpalin ka. Baka sakaling magising ka sa katotohanan, sila rin ang mga nagdemanda sa'yo at yung iba pa na ang judgment na alam nila ay yung tama. May batas na para sa'yo. Pero may hinihintay ang INC. Ang kapatiran, alam mo ba kung ano yon, ha? Epipanya, ang ganti ng langit. Ipinapaubaya ka ng kapatiran sa hustisya ng kalangitan. Kaya nga sa nakaraan ay sinabi ni Kadam yan, di ba? Naawang-awa siya sa'yo. Hindi mo alam ang lupit ng kapalaran na sasapitin mo. Sana raw ay magbago ka habang may oras ka pa. Sayang ang buhay mo. Isipin mo ang pamilya mo. Huwag panay sarili lang. Delikado talaga yan na ginawa mong hanap buhay ang paninira sa kapwa. Salamat po mga kababayan. Pakiabangan po ninyo ang Volume 3, ang ikatlong aklat ng Epipanya